galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, anong pinagdarasal mo? Napakahalagang tanong yan. Kasi kung hindi natin alam kung anong ating gusto, paano ito ipagkakalob ng Diyos sa atin? Kapag malinaw sa atin, ano ang ating hinihingi, malinaw din na ipagkakalob yan ng Diyos sa atin. Total, humihingi na rin tayo. Humingi na tayo ng marami. Lalong-lalo na pag humihingi tayo, hindi lang para sa atin. Alam yan ng Diyos at hindi ipagkakait ng Diyos ang ating hinihiling. Isang hadlang ng ating pananalangin, isang dahilan bakit hindi pinagkakalob ng Diyos ang ating hinihiling ay dahil sa ating katauhan. God does not only answer your prayers based on what you want, but God answers your prayers based on who you are. Kung may kataasan ng loob, ng iyong puso, kung makasarili ka, yan na nagiging hadlang bakit hindi ka pinagpapala ng Diyos. Kaya naman muli tayong magpakumbaba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang. Napawang mahihina kapag iyong iniiwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Ordan."
Ngunit sinabi niya, naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at tiniyampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatuwid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng iyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng iniakyat sa langit. Karwaing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila ni Elias. Si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo. Kaya't napasigaw siya, Hamako, lakas at pag-asa ng Israel. At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo ay iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa hadhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di mahamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang, ang lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Aleluya, aleluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, pag-ingatan ninyo na huwag kayong maging pakitang tao lamang sa paggawa ninyo ng mabuti. Pag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit.
Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmagkaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. At ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ang sikat na motivational speaker na si Tony Robbins, kwento po niya, nung minsan po pagkatapos siyang kumain sa isang restaurant, sinalubong daw po siya ng isang pulubi na nagpapalimos. Sabi po ng mahirap, pwede po bang makahingi ng kahit isang sentimo lang, kahit konting pera lang? At tinanong po siya ni Tony Robbins, yun lang ba ang gusto mo? Opo, sabi po nitong mahirap. Kahit konting pera lang, masaya na po ako, makakakain na po ako. Napailing daw po itong inspirational speaker. Dahil sabi niya sa kanyang sarili, kung humiling lang ng mas marami itong pulubi, mas marami pa sana ang aking ibibigay sa kanya. Hindi lang pera. Kung hindi, tuturuan ko pa siya kung paano kumita at kung paano magtagumpay sa buhay. Yan ang problema po sa atin. We receive little because we ask little. Kaunti ang ating tinatanggap kasi kakaunti lang ang ating hinihingi. Amen? Ang akala po kasi natin, humility o pagpapakumbaba ang paghingi ng kakaunti. Nahihiya kasi tayo na kapag humingi tayo ng marami, baka tawagin tayong gahaman, matakaw, at makasarili. Oo, kung humihingi ka ng marami para lang sa iyong sarili, kasakiman yan. Pero kung humihingi ka ng marami para mas marami kang maibigay, hindi kasalanan yan. Amen? Kung humihingi ka ng dobleng biyaya upang mas marami kang matulungang tao, masama ba talaga ito? Hindi po ba ito ang ginawa ni Propeta Eliseo sa unang pagbasa? Balikan niyo man po ang kwento. Bago daw po kinuha ng Diyos si Propeta Elias at dinala sa langit, tinanong ni Elias si Eliseo, ano ang magagawa ko para sa iyo bago ako kunin ng Panginoon? At alam niyo po kung anong sinagot ni Eliseo? Hindi po siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng katanyagan. Hindi rin siya humingi ng mahabang buhay. Ang sabi niya, bigyan niyo po ako ng doble sa kapangyarihan ninyo. Sa madaling salita, ang hiningi ni Propeta Eliseo ay higit pa, mas marami pang biyaya. At nakakatuwa, hindi po siya pinagalitan ni
ni Propeta Elias. Hindi sinabi ni Elias na, napakayabang mo naman. Hindi po sinabi ni Elias na, makontento ka naman sana kung anong meron ka. Sa halip, ang sinabi niya, mahirap ang hinihingi mo. Mahirap, pero hindi imposible. May malaki pong pagkakaiba yun. Pero bandang huli, pinagkaloob pa rin sa kanya yung kanyang hinihingi. Mga kapatid, minsan masyado kasi nating nililiitan ang Diyos sa kaya niyang gawin. We limit God by our limitations. Kapag nagdarasal tayo, parang nahihiya tayo. Aminin natin, anong sinasabi natin sa dasal? Lord, kahit konting pangbayad lang ng utang, bigyan mo naman ako. Lord, kahit na maliit na himala, pagkaloob mo na. Lord, kahit na konting kagalingan lang, sapat na sa akin. Lord, kahit na makaraos lang ako, okay na sa akin. Pero bakit maliit lang ang ating hinihingi kung ang Diyos ay makapangyarihan naman? Hindi po ba? Bakit tayo humihingi ng patak kung ang Diyos ay karagatan? Bakit po tayo humihingi ng kapiraso kung ang Diyos ang may-ari ng buong tinapay? Minsan, hindi ang Diyos ang may limitasyon. Tayo ang naglalagay ng limitasyon sa Diyos. Amen? May nagsabi nga po, if God is small in your mind, your faith will also be small in your heart. Kung linilimitahan mo ang Diyos, para na rin sinasabi mong hindi siya Diyos. Hindi po ba? Dahil ang tunay na Diyos ay higit pa sa iyong iniisip. Mas dakila ang Diyos kaysa sa ating mga pangarap. Mas malaki ang grasya ng Diyos kaysa sa ating mga problema. Mas malakas ang Diyos kaysa sa ating mga takot. Kaya nga po, sabi ni San Pablo sa mga tao ng Efeso, God is able to do immeasurably more than all that we ask or imagine. Pansinin niyo po, hindi lang niya sinabi more. Ang sinabi niya, immeasurably more. Higit pa sa kaya mong isipin. Higit pa sa kaya mong hilingin. Higit pa sa kaya mong pangarapin. Kaya nga po, mga kapatid, huwag kang matakot humingi. Don't be cheap in asking God because we have a kind and generous God. Amen? Tandaan niyo po, hindi po masamang humingi ng higit kung ang layunin mo naman ay higit na makapaglingkod. Amen? Hindi po masamang humingi ng dobling biyaya kung ang hangarin mo ay mas mapalapit sa Diyos. Kaya nga po, magandang dasal, sabihin mo ngayon, Lord, bigyan mo ako ng dobling pasensya. Lord, bigyan mo ako ng dobling pagmamahal. Lord, bigyan mo ako ng dobling pananampalataya. Lord, bigyan mo ako ng dobling tapang. Lord, bigyan mo ako ng dobling pagpapala para mas marami pa ang aking matulungan. Ang problema po kasi ng napakarami sa atin, hindi tayo humihingi ng sobra-sobra. Amen? Ang problema, kulang palagi ang ating hinihiling. Kamukha po nung anak ng mayaman. Minsan binigyan po nitong ama ng blankong tseke yung kanyang anak. At sabi po ng ama, anak, sulat mo magkanong kailangan mo. At ito pong batang maliit, alam niyo magkanong sinulat niya doon sa tseke? 10 piso, 10 pesos. Na makita ng ama, natawa siya. Hindi po dahil malaki ang hinihingi ng kanyang anak, kundi dahil hindi alam ng anak niya kung gaano kayaman itong tatay niya. Ang kapatid, minsan tayo yung batang maliit na yon, hindi po ba? Baka nakakalimutan natin, tayo'y anak ng hari ng langit. Baka nakalimutan mo, tayo'y mga anak ng Diyos. Siyang lumikha ng araw, ng bituin, ng langit, ng dagat, ng mga bundok, ng buong mundo. Pero kapag humihingi tayo,
Parang 10 piso lang. Kapag nagdarasal tayo, kakaunti lang ang ating sinasabi sa Kanya. Parang nakalimutan natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kaya ngayon pong araw, harinawa maging katulad tayo ni Propeta Eliseo. Lakihan naman natin ang ating pananampalataya. Lakihan naman natin ang ating paghingi sa panalangin. Lakihan naman natin ang ating pangarap. Wala pong bayad ang pananalangin, ang pananampalataya sa Diyos. Pero marami itong balik sa atin. Amen? Huwag tayong mahiyang humingi. Humingi tayo ng dobleng biyaya, dobleng pananampalataya, dobleng pag-asa, dobleng pagmamahal, dobleng lakas. At huwag tayong matakot dahil tandaan po natin, hindi kasalanan humingi ng malaki sa isang Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Sapagkat ang Diyos, hindi po siya nauubusan ng biyaya. At kung minsan, ang pinakahadlang sa ating himala ay hindi ang kakulangan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi ang liit ng ating hinihingi. Kaya huwag niyo pong kalimutan, palagi niyong tandaan, humingi ka ng marami, mas marami kang tatanggapin. Siksik, liklig, umaapaw. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong tinatangi at mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Nalalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gabayan mo ako, O Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ako, Panginoon, sa kalamitan. Buhay kasama mo. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan. Alam ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Manalangin tayo. Gabayan mo ako, O Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ako, Panginoon, sa kalamitan. Buhay kasama mo. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang nariritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, mga kapatid, tandaan niyo, hindi masamang humingi ng marami sa Diyos, lalong-lalo na kung humihiling ka para sa iba. Huwag tayong mahiya na humingi ng doble, lalong-lalo na kung ang intensyon mo ay tumulong. Mahiya ka kung humihingi ka lang para sa iyong sarili. Ang kasalanan ay pag humihingi ka dahil meron kang maling intensyon. Kapag gusto mong maunahan o malampasan ang iba. Pero kung humihingi ka para sa iyong mga anak, humihingi ka para sa iyong minamahal sa buhay, humihingi ka para sa ibang tao, hindi masama ito. Kaya nga po ako, gabi-gabi, itong aking hinihingi, dobleng lakas, dobleng inspirasyon, dobleng katalinuhan. Dahil alam ko, marami po mga tao ang sumusubaybay sa ating mga misa. Alam ko ang ating mga misa ay ang pagkain ng kanilang kaluluwa. At walang mintis, bawat umaga, ako po'y pinapalakas ng Diyos. Ako'y pinasisigla niya. Kaya lumapit ka sa Diyos na may pananampalataya. Ano yung doble na gusto mong hilingin sa Kanya? Huwag nang dobleng bilbil ha. Mga
dobling pagpapala na tunay na makakatulong sa iyong paglilingkod, sa iyong pagmamahal. Hingin mo ito, maghintay ka, maniwala ka, at ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang grasyang sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.